Heto na, US, lalong pinag-alala ang China. Nito lamang kasing June 27 ay naglabas ng ulat ang Global Times kung saan ay namataan umano ng China ang paghuhulog ng mga submarine detector ng US Navy aircraft sa West Philippine Sea malapit sa Ayungin Shoal. Kaya naman labis na nababahala ang China dahil tila nga ay naghahanda na ang US sa pagsisimula ng isang opensiba laban sa kakayahan ng mga submarines ng China. Kaya naman ayon sa ilang eksperto ay maaaring nakararamdam na ang China na mas lalong tumitindi ang mga aksyong ginagawa ng US laban sa kanila kung kaya't matapos ang naganap na insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 ay bigla na lamang nag-alisan sa Sabina Shoal ang mahigit sa 100 barko ng China dahil malinaw para sa mga komunista na kung talagang seryoso na ang US sa pagpigil sa kanila ay maaaring maiipit ang mga barko nito laban sa Amerika dahil ang Sabina Shoal ay nasa pagitan lamang ng Pilipinas at Ayungin Shoal na nasasakop sa mas malaking kontrol ng Pilipinas na kasalukuyang nakikipagtulungan sa Amerika at kaya naman labis na nababahala ang China dahil noong June 12 pa lamang ng kasalukuyang taon ay naipasa na sa House of Representatives ng US ang tinatawag na Resolve Tibet Act kung saan ang Resolve Tibet Act ay isang batas sa Estados Unidos na nilagdaan ni Pangulong Biden kung saan layunin nito ang pagtutok sa mga isyu kaugnay ng Tibet tulad ng paglaban sa disinformasyon ng China at pagsuporta sa mga komunidad ng Tibetano. Ito ay nagpapakita ng malakas na suporta mula sa Kongreso at nagbibigay ng bagong mandato sa US State Department upang tutukan ng mga usapin sa Tibet at kasunod nito ay ang pagbisita ng matataas na opisyal ng Estados Unidos sa India na namagitan sa pagkikita ng Dalai Lama, isang spiritual na leader ng Tibetan Buddhism at tradisyonal na itinuturing na reinkarnasyon ng Chenrezig, ang Bodhisattva ng awa. Siya ang pinakamataas na pinuno ng Gelug o Yellow Hat na paaralan ng Tibetan Buddhism at isang simbolo ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal sa buong mundo. At dahil nga sa malakas na suportang ibinibigay ng US at India ngayon sa Tibet, ay talagang nawindang ang China dahil ang Tibet ay hindi isang bansa na may ganap na internasyonal na pagkilala bilang isang soberanong estado. Sa halip ito ay isang autonomous region sa China na maihahalin tulad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na bahagi ng Pilipinas. Kaya naman sa madaling salita ay maaaring magdeklara ito ng kasarinlan sa mga susunod na panahon na tiyak ay hindi matatanggap ng China gaya ng posibleng formal na kasarinlan na inaasam-asam ng Taiwan. Lalo pa at ang Dalai Lama na itinuturing na pinakamataas na pinuno ng Tibet ay naninirahan sa India na siya namang mayroong ding pinagtatalo ng mga teritoryo laban sa China. Kaya't posibleng isang digmaan na naman ang magaganap sa pagitan ng China laban sa US at India at sa mismong Tibet kung saan ang mga mamamayan nito ay labis na nababahala sa mga patakaran ng China. Bukod pa rito ay nagiging mas madalas na rin ang mga pagsasanay militar ng US sa South Korea, Japan, Pilipinas at Australia at patuloy rin ang pagdaragdag nito ng pag-aarmas para sa Taiwan. Kaya naman sa kasalukuyan ay tila nga napalilibutan na ang China ng mga kalaban nila at sa pamamagitan ng mga submarine detectors na ikinakalat ng US sa karagatan ay mas madali itong makatitiyak ng pagkapanalo sa isang giyera. Kaya't maituturing ng mga ginagawang hakbang ngayon ng US laban sa China ay maituturing na taktika ng isang sigurista. Kaya't ganoon na lamang ngayon ang matinding pagkabalisa ng China. Kaya't marahil ang mahigit sa 100 barko nila noong nakaraan sa Sabina Shoal ay gumagawa na ng mga bagong pagpaplano laban sa Amerika dahil tila nga ay nabubuhos na lamang nila sa West Philippine Sea ang lahat ng atensyon nila na nagagamit naman ng US upang mas patatagin ang depensa ng iba nang sa gayon sa pagkakataon ng isang giyera saan mang panig ng China ay madaling makaaatake ang Amerika. Bukod pa rito ang isa pang autonomous region na Xinjiang mula sa China na kinabibilangan ng etnikong grupo ng Uyghur ay suportado na rin ng Amerika. Kaya't sa madaling salita ang karagdagang suporta ng US sa Tibet at Taiwan ay maaaring maging daan rin sa pagnanais ng Xinjiang na humiwalay sa China. Kaya't ang kasalukuyang direktang pagsuporta ng US sa Tibet sa kasalukuyan ay itinuturing na ng mga eksperto na isang opensiba dahil napakalaki ng negatibong implikasyon nito para sa China, lalo pa sa panahong ito na napalilibutan na sila ng mga kaaway nila.
Isa itong indikasyon ng kabiguan para sa China na palakasin sa lahat ng dako nang sabay-sabay ang kanilang puwersa. Sa kasalukuyan kasi ang malaking bahagi ng kanilang sandatahan ay nasa South at East China, lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea at Taiwan, kung kaya't hindi na nila gaanong natutukan pa ang unti-unting paglakas ng impluensya ng US at India sa Tibet, kaya't maaaring ang pagkawala ng daang-daang barko ng China sa West Philippine Sea ay nangangahulugan ng seryosong pagpaplano na maaaring magbuhos ng puwersa malapit sa India at Tibet upang palakasin ang pananakot sa mga ito sa pag-asang mapipigilan nila ang plano ng mga Amerikano. Ang bawat isa kasi sa pamilya ng mga Tibetano ay sapilitang isinasabak ng China sa sandatahan nito para labanan ng India sa pinagtatalunan nilang teritoryo. Kaya't kung magkakaroon ng malaking pagnanais ang Tibet na magdeklara ng kasarinlan sa tulong ng US, ay maaaring bumaligtad ang mga Tibetanong sundalo laban sa mga Chino. Kung kaya't ang mga sundalo nito sa ibang bahagi ng China, gaya ng PLA Navy, lalo na ang mga piloto nito, ay maaaring italaga muna ng China sa bahaging ito ng inaangkin nilang teritoryo dahil bagamat napakarami ng warships at aircraft ng China, ay kulang na kulang naman ito sa mga eksperto upang inavigate ang mga armas nito. At dahil nga sa namumuong panganib ng Tibet laban sa kanila, ay natural lamang na i-reshuffle nito ang kanilang mga sundalo upang maiwasan ang direktang pag-aalsa ng mga Tibetano. Gayunpaman dahil nga sa kaganapang ito ay marahil maraming mahahalagang posisyon sa PLA Navy ang mababakante ng China sa sandatahan nito sa West Philippine Sea. Kaya't maaaring mas mag-iingat pa ang China sa bahaging ito ng rehiyon hanggat hindi sila nakatitiyak sa banta ng Tibet laban sa kanila. Ayon kasi sa Dalai Lama ng Tibet ay mas nanaisin pa nitong mamatay para sa India kaysa sa China. Kaya't bagamat maliit lamang ang Tibet ay kilala naman ang mga ito na palaban sa napakaraming digmaan na dumaan sa kanila at sa tulong ng US at India ay may posibilidad talaga ang kanilang pag-aalsa laban sa China.